Naku mga buddy, talaga namang ang buhay ay hindi natin talaga inaasahan kung ano yung pwedeng mangyari ano sa ating mga pagbiyahe. Talagang nakakalungkot na balita yung ating napanood na kung saan nga ay nangyari dito sa NAIA Terminal 1 diyan sa departure area. So diyan sa area na yan ano, sa departure area na yan, palagi ako inihahatid ng aking pamilya kapag ako ay bumabalik sa Saudi. Nakakalungkot lamang na doon mismo sa area na kung saan ay bumababa yung mga ihahatid na mga mahal natin sa buhay, ay doon nangyari itong insidente na to. So napanood ko yung CCTV footage ng NAIA na kung saan ay bigla na lamang umandar itong SUV na to at bumangga doon sa karamihan ng tao doon mismo sa loob. So 'di ba may post ako diyan na yung bollard. So yung bollard ano yun yung mga nakikita natin ng mga poste na maiikli na nakaharang yan. So ano talaga dapat yan protection dapat yan para yung mga sasakyan na hindi nakakapasok diyan sa area na yan kung saan nandoon yung mga aalis, yung mga maghahatid sa mga kapamilya nila. Pero nung aking nire-review yung mga footages ay nakita ko na ito palang SUV na to ay dumire-diretso at bumangga dun sa bollard at nasira yung bollard. Kaya nga sabi ko dun sa post ko kung dapat talaga ay itong bollard no ng NAIA, yung mga nakapalibot diyan dapat talagang mas matibay. Kasi ako naman ay nagtrabaho rin sa isang ganitong mga kumpanya. Halimbawa, sa akin kasi sa Saudi. At yung napagtrabahuhan ko doon ay research center na kung saan ay maraming mga expats ang nakatira doon at yung mga nandoon sa research center ay mga nagtatrabaho talaga ay mga iba't ibang lahi. So doon sa area namin, ipapakita ko sa inyo mga buddy, may photo akong nahanap mula dito sa aking Facebook account na kung saan ganyan kalalaki yung bollard. O yan, ipakita ko sa inyo. Yan yung bollard. Ang tataba niyan. So halos ang diameter niyan hindi mo sa kamay mo. So sobrang taba at yung mga bollard na yan, may sensor yan at pwedeng bumaba yan kung sakali may mga dadaan na sasakyan. Itinataas namin kasi yan kapag tapos na yung oras ng opisina o kaya red alert, yan, lahat ng mga bollard, lahat ng mga security measures ng research center ay naka-activate yan, nakataas yung mga bollard na yan. So ganyan yung bollard ng nagtrabahuhan ko dati sa Saudi Arabia. So yung bollard dito sa NAIA, nakita ko na lang siya, parang aesthetic lang. Dapat mas pinapatibay na kumbaga kaya niya itong i-withstand yung bangga o yung impact ng isang sasakyan. Kasi kung matibay lahat ng mga bollard na yan, no? Hanggang doon na lang yung SUV. Hindi na yan dire-diretso pa doon sa sa kung saan may mga tao. So yan mga buddy, biglang umandar at nagdire-diretso doon. So yun lang naman yung pinakitang footage na galing nga dito sa ABS-CBN. So 'di ba kung matibay lang yung mga pagkakalagay ng mga bollard na yon, yung malalim yung pagkakabaon niya, hindi magkakaroon ng ganyang casualty So dalawa yung naging casualty, may tatlo raw sugatan. At yung driver hindi na wala ng preno kasi nakatigil dun sa sa pay parking Ang natapakan niya yung silinyador niya. Yun ang sa pagkakaintindi ko dun sa napanood ko. So yun, ang masakit nito ay minabasa ako dito, ako kung ito ay confirm na taga Batangas daw yung yung biktima at saka ganun din yung SUV driver. Well, kailangan pa natin confirm at update ko kayo mga buddy. So yun, kailangan talagang patibayin at gusto ko lang ipakita sa inyo yung bollard na yon at yung bollard na aking nakikita noon nung ako ay nagtatrabaho sa Saudi Arabia.